Korte Suprema ipinagpapaliwanag ang Kongreso, Senado at si Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay sa mga petisyon na isinampa ni Attorney Rodriguez at Isidro Ungab. Ngayong araw nga kasabay ng ginawang pagpuntan ng mga blogger at content creator na pinangungunahan ni Attorney Trixie Cruz sa isinagawang sesyon ng Korte Suprema ay binigyan ng mahigit 10 araw ang Kongreso, Senado at ang Executive Secretary Lucas Bersamin na ipaliwanag o magbigay ng komento patungkol sa questionadong BICAM reports na naging basihan ng General Appropriation Bill na kalaunay naging General Appropriation Act. Pagkatapos isampa nila Attorney Vic Rodriguez ang mga kaso sa korte, ay dumating na nga ang pinakahihintay ng mga ito dahil ngayon ay mabibigyan na ng hustisya ang ginawang proseso na hindi naaayon sa batas. Nangyari ito kasabay ng pagpunta nila Attorney Trixie sa Korte Suprema upang questionin rin ang mga pinaggagawa ng Tri-Committee na pinangungunahan nila Kongresista Dan Fernandez. Dito inilarawan ng mga bloggers na hindi tama ang ginagawa ng committee dahil nagsisilbi itong pananakot at nawawala na raw ang freedom of speech ng bawat isa karapatan ng bawat Pilipino na magbigay ng komento sa mga nangyayari sa bansa. Hindi raw nito mapipigilan ang kanilang obligasyon sa bayan na malaman ng bawat mamamayan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ngayon masaya si Attorney Vic Rodriguez dahil kahit papaano ay may hakbang na ang Korte Suprema patungkol sa mga kasong isinampa nila. Dagdag pa nito na simula pa lamang ito ng laban para sa hustisya. Ngayon ay hindi pa nagbigay ng komento ang Kongreso at ang Senado kabilang na ang Executive Secretary Lucas Bersamin sa ibinigay na paliwanag ng Korte Suprema. Paduano, is she a lawyer? Malamang kasi Attorney Trixie Angeles yung nakalagay dun sa ano ko. But sige, at dahil abogado ko, at hindi daw ako umattend sa hearing ngayon, sa inquiry ngayong araw na ito, patitignan daw niya sa legal ng House kung pwedeng mag-file sila ng disbarment case sa akin. Walang tanong kung ako po ay lumabag sa Code of Ethics ng mga abogado dahil ito po ang grounds for disciplinary action namin. Itinudulog ito sa Korte Suprema. Iniimbestigahan ng IBP. Pero sa kanilang pagsasalita, akala mo sila yung nagpa-disbar sa akin. Parang, okay. So, ang punto lang po dito, the only reason na pinatitignan nila yung item na yon ay dahil abogado ko na hindi dumating sa kanilang pagdinig. Dahil walang ibang abogado dito sa mga hindi dumating, naging special target ako. Dahil may vulnerability. The mere fact na abogado ko, apadisbar natin yan. Dahil hindi ko daw sila nirespeto. Ang problema din po dito, ang definition nila ng respeto ay slavish obedience. Hindi po respeto na mutual. Gusto nila, ang sabihin nila, kahit invitation yan, ang basa dapat natin dito ay command. Sorry po, kasi dahil ako po ay gumraduate with a degree in linguistics sa University of the Philippines, ang pagbasa ko din, tulad ng ibang abogado, ay precise. So pag sinabi po nila kasing invitation, ang iniisip ko, pwede kong tanggihan. Dahil ito ay voluntary. Kung sila po ay nagpadala ng sabina, ibang usapan yon. Gayunpaman, kinokongratulate ko po si Congressman Paduano dahil ipinaaral niya sa legal ng House. Ito po ay step in the right direction. Kasi nakikita ko ang ibang galawan sa ibang mga committee, parang diretso na dun sa wala ng due process, etc. Step in the right direction lang. Hindi ko sinasabing tama sila. Ibibigay namin. Lahat kami dito, I don't think any one of us means to disrespect the House.
Ang ginagawa lang namin dito ay pinaglalaban yung karapatan namin magsalita at magpahayag. Hindi po kami naghahanap ng sakit ng katawan. Pero, kung yun po ang ite-threaten nyo sa amin, sakit ng ulo, sakit ng katawan, isa lang naman mensahe namin dito. You don't scare us. Sa araw-araw ba naman, nung nag-decide kami maglagay ng saloobin sa social media, automatic yun, tinanggap namin, mababash kami. Noong 2016, nung nag-decide ako to throw my support behind the candidate named Rodrigo Duterte, alam kong maraming maaasar at hindi lang asar. I lost so many friends. Dilaw pala ako. Ito akalain. But that's the choice you make. When you decide to be honest, you want to say something, you accept the consequences. That's what adults do. Unfortunately, we are ruled sometimes, I'm not saying this is just in the house or it's in the house, but by people who are in dire need of adult supervision. And that's really sad. Kasi, di ba, we expect our officials, binoto natin sila because we thought that they could lead us. Ang lungkot naman na they think that they can do this because time is on their side. Kumbaga, okay lang, lapastanganin natin ang karapatan nitong taong to. Anyway, they have to go to court to defend their rights. It's gonna take some time, and in the meantime, i-detain natin sila. Because that's what's happening now. Hindi kami takot. Mas matalino lang kami. Also, panghabol lang po. Aside from mas matalino ka, we are not Filipinos for nothing. May tanong po ba kayo? Go. Ay, huwag na. Para hindi tayo gabihin ha. Game. Go. Thank you. First, I'd like to congratulate everyone for the courage that you showed para to inspire the Filipino people. Yung tanong ko is addressed to Attorney Trixie actually, no? Attorney Trixie, para lang din sa kapakanan ng mga maraming nanonood, no? At isang payak na pagpapaliwanag. After today that we or you submitted the petition sa Supreme Court, ang House po ba can still execute yung mga show cause orders or yung mga subpoena na nabanggit nila kanina? It depends on what the action is from the court. Dahil ang aming petisyon ay may prayer for temporary restraining order, kung may TRO, wala na po yun. Because matitigil muna yung pagdidinig at yung pagsamang sa amin. Kung wala pong TRO, they will continue. Okay lang yun sa amin. We've taken the matter to the court. Like we said, di naman kami natatakot. We will decide what to do should they decide to pursue issuing these show cause orders or other forms of communication.